Sige mga tao, marami na akong nagawang video tungkol dito pero pakiramdam ko kailangan ko pang gumawa dahil hindi gumaganda ang sitwasyon. Gayunpaman, mahalaga na maging mulat kayo sa paksang ito dahil wasak ng Europa at unti-unti na nasisira ang Australia dahil malalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga kababaihan sa Australia. Magkakaroon tayo ng pagtaas, isang matinding pagdami ng mga kaso ng sexual na pag-atake laban sa mga kababaihang Australiano. Pagkatapos, sisisihin ng mga makakaliwa ang lahat ng lalaki. Ito mismo ang ginawa nila sa Europa at sa UK. At ito rin mismo ang mangyayari dito. Bawat datos ay nagpapakita na ang mga dayuhang lalaki mula sa mga panahong medieval, barbariko, mapang-api sa kababaihan at malilibog na kultura kapag napunta sa mga sibilisadong bansa kung saan mahalaga ang kaligtasan ng kababaihan, mga bansang nakabuo ng mga ideya tulad ng feminismo, bumababa ang kaligtasan ng kababaihan. Huwag mo akong paniwalaan. Pakinggan mo itong bagong video na lumabas mula sa Pransya, kung saan isang babaeng Pranses ang literal na umiiyak dahil sa panghaharas at pananakit ng mga karaniwang suspect. Totoo, hindi pa talaga ako naglalakad mag-isa sa Paris. Mag-isa akong nasa Gare du Nord Station. At parang, seryoso, ang sama talaga, nilalapitan ako bawat 5 minuto. May isang babae pa nga na lumapit sa akin. Sabi niya, inipat mo yung bag mo please. Sabi ko, bakit mo naman kailangang ilipat yung bag ko? Sabi niya, kasi may ihi dyan. May isang taong walang tirahan na umihi sa bag ko. May isang lalaking walang tirahan na umihi sa bag niya. Hindi ko pwede ipakita ang ilang video. Nangyayari talaga ito sa tren. Kakapanood ko lang ng video sa London Metro train kung saan may pinaghihinalaan na nakahiga sa upuan, inilabas ang ari at umihi sa paligid. Nandun lang ang mga tao, nakaupo. Hinding-hindi ko talaga maisip dahil hindi ko alam kung umabot na rin sa ganun ang mga tren sa Australia. May nakita akong mga video ng mga lalaking Aprikano na binubugbog ang mga Australiano. Pero di ko alam kung nangyayari na rin yun dito. Naalala ko pa ang masasayang araw nung unang bahagi ng dekada 2000 nung sumasakay ako mula Dandenong papuntang universidad ko sa Footscray. Walang gagalaw sa'yo. Kahit siksi ka ng tren, hindi ka madidikita ng iba. Kahit aksidente mong nabangga ang tao, agad kang magsasorry at ninitian ka lang nila. Ayos lang yon. Ganyan ang moralidad na naranasan ko noon. Nakita ko ang mataas na sibilisasyon dito. Sa Pakistan, 2 taon akong sumasakay ng pampublikong sasakyan at hindi ganoon ang ugali ng mga tao ron. May mga tao na dumudura sa loob ng mga van o bus. Pero pagdating mo dito, para talagang paraiso ito. Pero kapag nagdala ka ng mga tao mula sa mga kultura ng 3 daigdig, dala rin nila ang mga ugaling pang 3 daigdig. Hindi ko alam, mag-isa lang ako at gano'n, tinawag din akong pulube, palagi rin akong hinihinga ng pera. Hindi ko alam ang sinabi niya. Mag-isa lang ako. Tinawag pa akong palaboy. Hindi si Trump, pasensya na. Akala ko Trump ang basa ko. Tinawag na akong palaboy. Hinihingan nila ako ng pera bawat 2 minuto. Pero sa totoo lang, ubus na ang pasensya ko. Nababagot na ako. Gusto ko na lang umuwi. Sana sulit ang flower event. Hindi ko alam. Kaya siguro may isang event kung bakit siya pumunta sa Paris kasi ngayon talagang napakapangit ng sitwasyon. Ayokong nandito ako. Buti na lang may mabait na nag-aabot sa akin ng tissue. Sige, ayos na rin yun. Pero ayun, sana hindi ko na lang kailangan ng panyo. Isang bagay ang sigurado. Hindi ako pupunta ng Paris mag-isa. Ulit, ang lala talaga ng mga tao dito. Grabe. Hindi naman mga Pranses yon. Aba naman. Magpakatapang kang tukuyin ang mga pangunahing may sala. Sobrang grabe. Bukod pa ron, kailangan mo pang makita ang sarili mong parang bastos. May ipapakita akong ilang video mula sa Inglaterra. Sobrang sakit sa puso ko. Nakakabuwisit talaga. Mukhang si Haas ang tinutukoy niya. Pakiramdam ko, parang karne lang ako rito. Pakiramdam ko parang karne lang siya. Gusto ko nang umuwi. Marami na akong naipakitang ganitong video. Silipin mo ang playlist kong Migrants. Maraming makikita ron. Panurin mo sa Alemanya ito. Sa isang parke sa Germany, sinubukan arestuhin ng pulis ang imigrante nagtangkang mangharas ng sexual sa isang batang babae. Pero inatake sila ng grupo ng mga kapwa-imigrante. Baka kailangan kong i-blur ang video. Ilalagay ko ang link sa description para mapanood mo. Pwede ka ring maging miyembro o patron para makita ang videos na hindi naka-blur.
Pasensya, pulisiya ito ng YouTube at wala akong magagawa. Tingnan mo ito. Sinusubukan ng pulis na Aleman arestuhin ang tao. Dumating ang mga kasama niya at binugbog niya lang pulis. Aba, buti nga sa inyo. Pasensya na mga pulis, wala akong simpatya sa inyo. Pasensya na. Sa totoo lang, hindi nila kasalanan. Tingnan mo ang dayuhang migranteng nang haharas sa Britanikang babae hanggang dumating ang Britanikong lalaki. Naiintindihan ko. Ayun, umalis na rin siya. Wag, tol. Wag mo akong i-record gamit yan. Sa totoo lang, may British accent siya. Bakit ka lumalapit sa akin? I-record mo lahat. Pupunta na ako sa club, tol. Anong ginagawa mo sa akin? Tol, gawin mo naman ng may kabuluhan ng buhay mo, tol. Ayos lang yan. Hindi mo ako kilala o alam ang ginagawa ko. Ayoko nga rin naman makilala ka, tanga. Kaya, naninindigan na ang mga lalaking Briton. Bumubuo sila ng mga patrol. Sabi ko nga, kailangan itong mangyari at mangyayari. Mas marami ang mga lalaking Briton kaysa ganitong tao. Keep walking. Magpatuloy lang sa paglalakad. Ikaw, magpatuloy ka lang sa paglalakad. Mauna ako sa'yo, putang ina. Halika rito. Baginga ka! Ikaw ang masasampal, hindi ako galit. Sobrang saya ko, tangina. Yo, patunugin mo. Oo, ginagawa ko. Alam mo ba? Oo, gusto mo yan. Numiti ka. Halika, para sa mga nakamoped, para nagre-record kayo ng tao. Ganoon niya. Oo, ikaw. Oo, swerte ka, pare. Ano ibig mong sabihin? Swerte ako. Swerte ka kasi, may mapapaligaya sa'yo. Bakit? Anong gagawin mo? Bububugin kita, tama ba? Pangako ko sa'yo. Alisin mo to. Maliban na lang kung mangako ka ang hindi mo gagawin. Kunin mo. Sabi niya, patayin mo muna ang camera tapos ipapakita ko. Pinatay niya ang camera. Yung nagvi-video, kumpiyansa siya. Sabi niya, imposibleng may magawa ka. Tingnan mo to, isa pang video. 3 migrante sa Carlisle, hilagang kanluran ng Inglaterra, ay nanggulo sa mga babae at nagkaroon ng komprontasyon. Pinky cam boys, ha? Akala mo ba pwede kang tumitig sa mga babae, ha? Mga batang babae! Mga batang babae, ha? Kasi tinititigan yung mga batang babae, ha? Kayong lahat. Gago kayo, nandyan lang. Sabi nila sa akin, daga kayo. Boy! Putang ina mo, bitch! Alagay ko, nasa critical na punto na tayo. Noon ko pa yan sinasabi. Darating ang panahon na makakakita tayo ng mga lalaking Briton at mga lokal na lalaking nagpapatrolya sa kalsada laban sa ganitong mga tao. Ito ang Italya. Tingnan mo ang lalaking ito. Tingnan mo ang ilegal na asylum seeker na nanggugulo sa Italyanang babae. Pumasok siya. Tapos, lumabas ang malaking Italianong lalaki at nagkaroon ng magandang wakas. Guarda questo che gli ha fatto. Tingnan mo ang malaking matapang na lalaki. Kakabagsak lang niya. Isang mahinalang na sampal, bumagsak na siya. Basta ewan ko lang kung baka malabo itong video na to. Kaya ayon, lahat ng mga video na malabo, ilalagay ko yung mga link nila sa description box para mapanood nyo mismo. O pwede rin kayong maging miyembro ng Patreon para mapanood nyo ang mga video na ito na hindi malabo. Tingnan mo, may isa pang video mula Italia. Kaya 2 taga-hilagang Aprika ang nagtangkang magnakaw sa isang tindahan ng tabako. At pinatikim sila ng hustisya sa lansangan. Pero pagkatapos pa nilang makasira ng ilang ari-arian. Sa bagay na ito. Diyos ko, paano kung kotse mo yun? Babalik ka, tapos sasabihin mo anong nangyari sa kotse ko? Ano? May illegal na aplikante ng asylum mula Hilagang Aprika na nagwala. Ako pa palang magbabayad ng gastos na to. Tingnan mo yung lalaki na nakarosas. Tingnan mo tong lalaking to. Tumulong siya, pero napansin niyang sasali na rin lahat ng ibang lalaki. Ewan ko, ang daming Italiano. Bakit ang tagal mong gawin yon? Hindi. Tatakbo siya at iiwan ang kaibigan niya. Walang bayani sa mga magnanakaw. Oo, sa kasamaang palad, nakatakas siya. Tingnan mo to. Ganito ginagawa nila. Pumupunta sila sa supermarket. At dumudura.
Ito ang Ireland. Ganito na ang mga lansangan ng Dublin na yon, kung saan madalas magharap ang mararahas na grupo ng migrante sa harap ng nag-aalalang manonood sa araw. Hindi ko alam bakit sila pinipigilan ng mga lokal. Suwerte at di sila inatake. Alisin lahat. Dinagawa niyo ba? Nag-aaway kayo sa isa't isa. Oo, di ko alam bakit tumigil yung Irish na lalaki. Yun pala ibig niya. Bakit mo sila pinipigilan? Hayaan mo silang magbanggaan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa niyo? Bakit mo ginagawa to, tol? Hayaan mo silang mag-away. Sige na, hayaan mo silang mag-away. Tingnan mo to, gusto ko ipakita ang video. Pansin mo mata niya? Nangyari rin sa Dublin. Isang migranteng lalaki ang inaresto at kinasuhan matapos habulin ng isang ina at tangkayang laslasin ang 16 buwang gulang na sanggol gamit ang basag na lata. Tingnan mo yung mga mata niya. Hindi ko nga alam kung ano. Kita mo, lalaki siya na matanda na. 6 taong gulang na lalaki na may kasamang sanggol. Hindi ko nga alam kung ano na lang sinasabi ko. Hindi ko nga alam kung ano. Hindi ko alam na ganun ka-woke ang Ireland. Tingnan mo ang mga nahar dahil sa DEI. Good luck. Buti na lang may pulis na lalaki doon. Kung wala, baka kinain na ng buhay ng lalaking may ganung mata yung mga babae. Walang tutulong sa'yo! Wala ka! Tulungan mo ako! Gagawin ko yan kay Kale! Itong lalaking to, kanina handang hiwain ng sanggol. Ngayon, umiiyak na parang duwag. Baka na-radicalize na ako. Gusto ko ng parusang kamatayan. Ibalik ang parusang kamatayan. Ibalik ang matitinding, malulupit, parang panahong medieval na parusa. Mangyayari yan. Tingnan mo siya. Bakit siya nandito? Yung natanggap ito ng kaliwa, lalo pang palalain ng Green Party. Grabe, ibang level na talaga ito. Sige, tinan ko pa ibang videos ko. Oh, ito. Pagdating mo sa Brussels, ito agad makikita mo. Ulit mga pare, ito ang Barrio Milano at tingnan ninyo. Yung babaeng pinakita ko sa inyo kanina sa Guardian Ord, ang sentral na istasyon ng Paris. Umiyak siya dahil maraming walang tirahan at may mga nanggugulo sa kanya. Ito ang makikita mo. Nakapunta na ako sa Guardian Order noong 2017. Noon pa may problema na, pero mas lumala pa ngayon base sa mga video. Tingnan mo, dapat first world country ito. Pasensya na, Italia yata ito. Tingnan mo ang basura dito. Tingnan mo. Iniisip ko kung anong nasa isip ng mga lokal. Hindi ba nila tinatanong kung anong nangyari, mga kaibigan? Dapat nagbago ng trend ng pagbuto. Siguro, umalpak o hindi gumagana ang demokrasya sa atin. Madalas ko na rin itong sinasabi. Malinaw na pumapalpak ang demokrasya sa mga bansang ito. ECHR, ang European Commission. Ganito ang itsura ng karamihan sa mga lungsod sa Europa. 20 taon na ang nakalipas, bawat bansa sa Europa ay halimbawa ng kalinisan. Nasa lahat ng dako ito. Awa? Nasa lahat ng dako ito. Tingnan niyo mga pare, anong meron? Ha? Anong meron? Anong meron? Tingnan mo. Tingnan mo. Parang Europa ba ito mga pare kapag nakita niyo ito? Modernong Europa. Oh. Parang Europa ba ito? Tingnan yung mga basura pare. Uy, tingnan niyo sila. Gagawin ko yan! Guys, tignan nyo to. Ay, grabe naman. Nakakahiya talaga ito. Aminin na natin. Tayo! Wala ka nang makikitang Italianong lalaki dito. Puro taga-hilagang Afrika na lang. Pero Italia ito. Puro Arabe ang naririnig o nakikita dito. Hindi pa ako nakakakita ng maraming Syriano o Iraqi. Halos mga Marokano talagang nandito. Mga taga-hilagang Afrika ito. Tama. Sa tingin ko si Loston ay may connection sa Italia. Siguro mula sa lolo o lola niya. Oh, ganun din sa Pransya.
At muli, kahit saan ka tumingin, may graffiti sa mga pader. Free Gaza, Free Palestine. Nakikita natin ito kahit saan. Free Gaza, Free Palestine. Mete pa sa kalsada. Oh, hindi naman masama at hindi rin ganun kadumi dito. Isang himala. Oh, pasensya na. May papakita akong video sa'yo. Tignan mo ito. Sa tingin ko ito ay sa Belgium kapag bumaba ka ng tren sa Europa sa 2026. Tingnan mo ito. Tingnan mo sila. Bubag, hindi ko alam. Hindi ko alam. Paano mo malalaman kung may patalim siya sa bulsa? Anong dapat gawin? Alam ko ang dapat mong gawin. Huwag ka nang pumunta. Isipin mo na isa kang babae na naglalakad dito. Dati, ang mga babaeng Europeo ay malayang pumunta kahit saan, kahit anong oras. Ngayon, isipin mo na lang ang isang babaeng Europeo na naglalakad dito. Ako bilang isang lalaki, hindi ako pupunta. Nasaan ang mga babae, mga pare? Nasaan ang mga babae? Siyempre, wala na sila. Ano kaya iniisip ng mga babaeng yon? Sigurado akong may mga babaeng nakatira dito. Nagtataka ako kung anong iniisip nila. Sa tingin ko, Italia ito. Hindi ko alam kung nasaan. Pransya. Brussels? Tingnan mo ito. Ang video na ito ay nagpapakita ng ugali ng mga tao mula sa ikatlong mundo, tulad ng lalaking Aprikano na ito. Tingnan mo siya. Inahatak niya ang mga basurahan ng mga tao at ibinubuhos ito sa gitna ng kalsada. Hindi ko na alam. Pati ang mental breakdown niya ay talagang parang mula sa ikatlong mundo. Kapag may mental breakdown ng isang tao mula sa unang mundo, kadalasan nagkukulong lang siya sa kwarto at nalulungkot. Sila. Oo. Gawin ko nga itong mas parang sa amin. Hindi ko ramdam na parang nasa amin ako. Hindi kasing duminang sa amin. Kaya gusto kong magmukha itong parang sa amin. Ay, grabe. Nakakatawa ba o nakakalungkot? Ikaw ang magdesisyon. Pero ganyan talaga.